Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Mrs. Nerinaig Miranda, asawa ni Chito Miranda. So ang video ito ay mula kay Hot Showbiz. So meron ito pamagat na Nerinaig Miranda arestado, kulong ng habang buhay talaga. Chito Miranda emotional. Grabe yun. Tapos babasahan ka ng Miranda rights. Astig. Sorry. So, bago natin simulan, Hot Showbiz, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pabangkat ng video ito, Nerinaig Miranda arestado, kulong ng habang buhay, Chito Miranda emotional. So, ang di lang natin alam dito or confirm yung kulong habang buhay. So, kasi, may nakita na tayong video dito. At about nga daw ito sa some kind business nila, yung about sa RA 8799 Section 8 daw. So, correct me if I'm wrong na lang. So, again, Hot Showbiz, Philippines, like, comment, share, subscribe. Start. Na ina na asawa ni Chito Miranda na si Neri Miranda. Ulit. Start 0. Kulong ang wise na ina na asawa ni Chito Miranda na si Neri Miranda. Bakit? Himas rehas ang wise na ina na asawa ni Chito Miranda ang aktres na si Neri Naig Miranda. Naging malinaw lang ang lahat matapos isa publiko ito ng showbiz manager na si OG Diaz. Sa latest showbiz vlog ni OG na mapapanood sa OG Diaz Showbiz, may nagpadala raw sa kanya ng impormasyong si Neri nga raw ay dinakip umano ng mga pulis mula sa Pasay City dahil daw sa kasong paglabag sa Republic Act. RA 8799 Section 8 o may titulong Registration of Brokers, Dealers, Salesmen and Associated Person. So yun, registration of brokers. So wala akong alam sa batas na yan. Pero yung napanood ko kanina, tinignan ko sa ChatGPTs, parang siya, may connection din siya sa mga namumuhunan daw. So, ewan. Ng Security of Exchange Commission o SEC. Mas nakakagulintang pa ay most wanted person na raw si Neri Naig noong siya ay inaresto sa kanyang bahay sa Pasay. Grabe, most wanted person agad. So, ano ba yung mga, guys, para malagay ka sa, sa category ng most wanted? Ano ba yun, kapag hindi ka na-apprehend or kahit hindi ka na-apprehend kung sobrang laki ng kasalanan mo, most wanted? Kasi ako, ang pagkakaalam ko sa most wanted is yung talaga ay yung sobrang mailap mo na, like sinubukan kang hulihin, something like that. Or I don't know, correct me if I'm wrong na lang din. Ayon din sa mga nakalap naming balita ay mukhang investment business na naman ang nangyari dito kung saan katulad ng kaso kay Ken Chan ang ikinaso kay Neri Miranda. Nakakagulat lang raw kasi ang perang pumapasok sa aktres dahil hindi biro ang mga nireregalo nito sa kanyang asawang si Chito Miranda. Niregaluhan niya ito. Okay. So, ano ba yun? Nasilipan sila ng butas dahil sa yaman nila or sa lifestyle nila? I don't know. Ng mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Isa pa sa niregalo ni Neri sa kanya ang mamahaling yacht. Actually, yung 3 million para sa mga artista is sobrang lang naman yun sa kanila. Barya lang. Na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Wow. Nakabili din si Neri ng mamahaling bahay sa Baguio na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Wow. Tanong ng netizens saan galing ang pera na ito na wala namang prinopromote na negosyo si Neri. Mukhang well, dati naman silang nagnenegosyo, di ba? Tapos si, naman, Chito Miranda for sure, malaki naman siguro yung naitabi niya. I don't know. Million investment scam pero sa business ang ikinaso kay Neri Miranda na Nobel kung saan madaming sangkot umano ang possible na nagkaso kay Neri dahil sa perang nakuha sa mga individual. Wala pa ding pahayag ang asawa nitong si Chito Miranda sa hinaharap na kaso ng asawang si Neri. Masipag naman raw ito at matulungin bakit raw nahaharap sa ganitong kaso ang aktres. Nakapagtanim pa nga ito ng mga gulay bago ito arestuhin. Narito ang video. Nagtanim pa ng gulay bago arestuhin. So parang, well, gano'n naman din talaga. Yung life natin is napaka-unpredictable. Diba? So, yung nakita kong video kasi kanina is parang 4 days ago daw. Mula nung huli siyang nag-update sa Facebook page niya. So parang dito yung tinitingnan nilang na parang dito na siya hinuli, inaresto or nagkaroon ng problema. Something like that siguro. So,
status. Sa mga Hokage dyan ha, baka nandito lang kayo dahil sa sa past. So, ganun. Earth line dog. Ano yung tinatanim ni Madam? Nagbabagsakan dito. Bulate. Gulat ako. There's one. Yan, bulate. Gulat ako. Sabi ng bulate ba, grabe ka makaano sa akin. So, I think tapos na to, men. Ano lang pala to? Okay, so nagtanim-tanim siya. Tingnan natin sa dulo, baka may sasabihin siya. After 6 days. Yeah. Yun lang pala hinihintay natin. Yung nagtanim siya, no? Magtanim ay di biro. So, yun lang naman. Mga kanaisi. So, kayo, ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, bago niyo iwan yung channel natin, Hatchowi, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, original video link in the description nga pala. So, Hatchowi, subscribe nyo. So, I think hanggang dito na lang muna. So, yun nga, yung, kasi, ni-research ko yung yung some kind ikinaso sa kanya or yung nilabag niya, yung RA 8799 Section 8. So, about nga yun sa some kind, brokerage, something like that. Tapos, yun, parang may doon na namumuhunan. Grabe, ang ob-ob ko Kanina ko pa lang yun sinearch tapos nakalimutan ko na. Wait, tingnan natin ulit. Ito, nandito pa. Sa ChatGPT. Sabi niya, wait lang, wala. Tanong natin kay ChatGPT. Ano yung RA 8799? 8799 Section 8. Explain to me like I'm grade 1. Grade 1. Grabe talaga kapag hindi pa natin maintindihan. Yun. Okay. Ang RA 8799 Section 8 ay tungkol sa mga patakaran kung kailan pwedeng ibenta o i-alok ang isang bagay na tinatawag na securities. Halimbawa, shares o stocks ng isang kumpanya sa mga tao. So, about siya investment. Investment ba? Or mga stocks nga. Isipin mo ito parang pagbibenta ng candy. Candy? Bago ka magbenta nagulat ako bakit isipin mo ito na parang pagbibenta ng candy. Kasi sinabi ko kay ChatGPT kasi, explain to me like I'm grade 1. Okay, isipin mo ito na parang pagbibenta ng candy. Bago ka magbenta ng candy sa mga tao, kailangan mo munang sabihin sa gobyerno, sa SEC, kung ano ang laman ng candy, sino ang gumawa nito at kung ito ba ay ligtas kainin. Sa batas na ito, sinasabi na hindi ka pwedeng magbenta ng securities sa mga tao kung hindi mo muna pinakita ang impormasyon tungkol dito sa gobyerno para masiguradong walang daya at lahat ay ligtas. Pero kung kaunti lang ang bibilihin o ibebenta mo sa mga taong kakilala mo, parang mga kaibigan mo lang, minsan hindi na kailangan ng permit. So, okay. Abot nga pala siya sa permit. At yun, I think ito yung SEC. So, parang parati kong naririnig yung SEC, So, about din siya sa stocks or investors or whatsoever. So, yun pala yun. Ang lang dito, bakit dinampot na siya? Ano ba yun? Di ba mostly sa mga ganyan parang iniimbitahan pa lang. Di ba? Tapos kapag hindi pumunta, parang doon na dadamputin. Or correct me if I'm wrong na lang. Wala naman talaga akong alam sa batas. Bida-bida lang.
But yun, thanks din kay ChatGPT ano kasi nung sinabi ko sa kanya na explain to me like I'm grade 1, kinumpara niya sa candy. So bago ka daw magbenta ng candy. So, yun. Kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Philippine Noisy is up. Like, comment, share, subscribe.